So yun mga kagulay, isang magandang hapon at yun nga mga kagulay, kararating ko lang dito sa aming area dito sa may tanim na sitaw at gagawin ko dito mga kagulay, maglalagay ako ng one ply sa ibabaw. So bali mga kagulay, kita nyo nga nakasalamin ako dahil medyo matindi nga init ngayong hapon ay nagsalamin na ako para hindi nakakasilaw. Tsaka dito nagdala na rin ako ng camera para sa ganun makita nyo yung aking gagawin dito sa sitawan, para mapakita ko sa inyo kung paano ako nagkakabit ng one ply. So bago tayo dumako doon mga kagulay, bago ako bumaba kasi yung area namin ay nasa gawing baba, papakita ko muna sa inyo mga kagulay dito sa gawing taas. Ito yung nasa taas na area at papakita ko sa inyo kung ano yung mga tanim dito sa may pinagtalungan din to at ngayon nga tinaniman ng sitaw at pipino. So din lang naman po kami ang na gumagawa nito bago magsibuyasan. So bali kasi mga kagulay, ginagawa na rin namin na pagpapatuyo ito sa puno ng talong kasi yung puno ng talong kasi medyo masukal pagka hinayaan pa namin o tinabas namin at hindi pa ito masusunog agad. So yan mga kagulay, pakita ko muna sa inyo itong area dito sa taas na to. So bali ito mga kagulay ay sa mga tito ko din po at ito mga kasabayan din po ng talong ko yan. So bali mga kagulay, ginawa din po nila ay nagtanim din po ng sitaw. So bali 6 kilos po na Emerald Star Toy nakatanim na to, hanggang doon po yan, hanggang sa dulo. At nakikita nyo halos mataas na nga po yung talong. At nakikita nyo nga po dito yung mga dinagdag para dito ikokorona yung sitaw ko sa sitaw pagka umakit na nga po dito sa ibabaw. Kaya ito, ganito po yung ilalagay ko sa ibabaw. Pero ito kasi parang letting lang po ito letting lang po itong nakalagay sa ibabaw. So dalawa po at may plano po siguro silang ipitin para ikon pa yung ibabaw. So ako kasi one ply lang yung ilalagay ko para doon po siya mailagay yung sitaw o yung talbos niya pagka umakyat na po. Dito naman tayo sa kabila. Sa tito ko rin po ito. Ayan. So balag din po ito ng talong na kaliksto. So bali naman dito mga kagulay, ang tinanim naman dito ay pipino. Ayan. So pipino po yung tinanim dito. Makikita niyo mga pambungad niya. Ayan. At kita nyo rin po yung nakalagay sa ibabaw. Ito naman po mga kagulay, one ply naman din yung nilagay niya, pero dalawa sa taas ang nilagay. So may plano din po siguro itong ipitin para mas matibay. Ayan, kita nyo lagpas poste pa nga yung talbos ng talong dati. So natuyo na siya. Kaya pagka nagbaklasan po dito at panahon na nga ng sibuyas at linis at balak at kung kailangan na po linisa, mas madali na pong sunugin kaysa tatabasin at medyo matagal nga mag-ipon nito kung ipunin pa at matagal po magpatuyo dahil kung magtatabas po kami tagulan pa. So ito yung kanyang tanim. Ayan, napipino. Ayan, so makikita nyo kataas din po ng balag niya, hanggang doon din po yan sa may dulo. So ito na nga mga kagulay yung binili kong one ply at bali 5 po yung aking binili dyan. Pababa na ako dito sa aming area at ito nga yung unang madadaanan dito, yung mga pipino at ito na siya. So sa ibang video ko na lang siya isasama para sa ganun di po kayo malito. At ngayon nandito na ako sa may tawad ngayon at dito nga mga kagulay, mapapansin nyo na medyo makapal na siya at mahaba na yung kanyang talbos, kaya kailangan ko siyang lagyan sa ibabaw para sa ganun mga kagulay. Kung sumampa ito sa mga talbos ng mga talong at ito yun na ito ay mababali, kaya dinagdagan ko siya ng isang one ply pa sa ibabaw o isang layer para sa ganun may kapitan po ng kanyang corona. Kung doon naman po isusunod sa kanyang dating balag yung tali ng mismong talong, mababa po yung magiging balag nitong sitaw. So bali mga kagulay, tuturo ko sa inyo kung saan nga ba hinuhugot yung kanyang dulo. So kami kasi pagka nagbubukas kami ng ganitong one ply ay sa gitna po namin hinuhugot para sa ganun hindi po siya maghiwalay-hiwalay. So ngayon mapapansin nyo nga sa gitna siya lumalabas para may ideya kayo kung sakaling magkabit po kayo na itong ply. Kasi nakikita ko sa iba sa labas po nila hinukuha yung dulo ng one ply. So mas maganda sa gitna po manggaling para sa ganun kahit ilagay po natin sa may bewang hindi po siya magugusot. So ngayon nag-start na ako at makikita nyo nga dito na nilagay ko sa aking balikat at ito na siya. Mag-start na ako maglagay nito sa poste. So makikita nyo mga gulay, nagbuhol ako ng katulad ng ganito. So bubuhol nyo lang po ng ganyan muna yan at sa pagbalik nyo at nakasadsad na po kayo ng isang plat, tsaka nyo po balikan niya para hatakin. So ganun po yung aking ginagawa para sa ganun po lahat po ng aking tinalian at yung mga bungad hanggang dulo ay mahigpitan. So ito yung pinapakita ko sa inyo, ito po yung aking paglalagay nga
sa poste ng netting o yung one ply. Bali ginagawa ko dyan, yan yung tinatawag na paglalagay ng ply sa poste na meron lock, kasi iniikot ko siya ng 2 beses para sa ganun po ay hindi po siya umusad kung sakaling maglakad na po ako sa kabilang poste. So yung iba kasi iniikot lang po nila yung one ply. So sa ganitong paraan, kapag naiwan natin o lumagpas na tayo sa ating pinagkabitan, kahit maglakad po tayo ay hindi po siya bababa. Kasi yung mga inikot, kung sakaling ganun po ang paglalagay, mabababa po yung ating ply dahil uusad po siya at lumuluwag. Pwede naman yung pangamaraan na ganun, pero hindi po sa klase ng ganito, kasi nakikita nyo nga marami din po sasabitan. Kaya kailangan pong ilak po siya para mahatak po siya at mahigpit po yung pagkatali. So yan po yung gagapangan yan sa ibabaw, at ito nga, sumadsad na ako doon sa dulo, at yun nga yung aking nagamit na ply. Bali mga kagulay, sa mga naghahanap nito, ilalagay ko na lang po yung link kung saan po pwede siyang orderin. Pero dito sa amin, bibili siya ng 165 pesos po ang isang balot. Pero ilalagay ko na lang po yung link dito sa video para po maka-order po kayo. Yan po yung shop na aming inorderan nung panahon na nagkakaagaran o sa halos wala pong tinda sa mga agri-supply dito sa aming